Ang present niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nagtatanong ako, sino yung sumasagot? Opo. Sino yung sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Life and Things. Sa video na ito, tatalakayin natin ang maiinit na issue sa Senado kung saan kinustyon ni Senator Rodante Marcoleta ang naging takbo ng investigasyon at pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, lalo na kaugnay ng mga flood control projects at umano'y anomalya sa pundo ng gobyerno. Bakit niya ito kinukwestiyon? Ano ang sinasabi niya tungkol sa direksyon ng investigasyon? At ano ang mas malalim na implikasyon nito sa accountability at transparency ng pamahalaan? Alamin natin. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay isa sa pinakamakapangyarihang komite ng Senado. Ito ang responsable sa pag-iimbestiga ng mga aligasyon ng katiwalian, anomalya at maling paggamit ng pondo ng bayan. Isa sa mga iniimbestigahan ng komite ay ang bilyong-bilyong pisong flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Mga proyektong dapat sana'y pumipigil sa pagbaha pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang matitinding baha taon-taon. Dito pumapasok ang tanong na napupunda ba talaga sa tamang proyekto ang pera ng bayan? May mga ghost projects ba? May mga substandard na construction ba? Sa video na in-upload ng Net25, mariing ipinahayag ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang pagdududa sa direksyon at lalim ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ayon sa kanya, tila may problema sa paraan ng pagdinig. Hindi raw sapat na magtanong lang ng paulit-ulit. Tumanggap lang ng paliwanag ng mga opisyal at magtapos ang hearing na walang malinaw na itinuturo na responsable. Ang punto ni Marcoleta ay kung imbestigasyon ito, dapat may malinaw na resulta. At dapat matukoy kung sino ang may kasalanan, hindi lang kung ano ang nangyari. Para sa kanya, parang may mga isyong iniiwasan o hindi tinutumbok ng direkta. Isa sa pinakamabigat na mensahe sa pahayag ni Senator Marcoleta ay ang usapin ng accountability. Sabi niya, kung paulit-ulit na lang ang hearing pero walang napapanagot, walang napapakulong, at walang naparurusahan, ano ang silbi ng investigasyon? Ang Senado ay hindi lang tagapanood. Ito ay may tungkuling magbantay sa pera ng bayan. Kapag hindi malinaw ang direksyon ng investigasyon, magiging tanong ito sa publiko kung ang proseso ba ay para sa katotohanan o para lamang sa palabas. Hindi rin may kakaila na ang pahayag ni Senator Marcoleta ay nagbukas ng tensyon sa pagitan ng mga senador. May pagkakaiba-iba ng pananaw. May mga naniniwalang tama ang direksyon ng Blue Ribbon Committee at may mga katulad ni Marcoleta na nagsasabing kulang, mababaw at hindi tumatagos sa ugat ng problema. Ito ay hindi lang personal na banggaan. Ito ay banggaan ng pananaw kung paano dapat gawin ang isang tunay na investigasyon. At sa ganitong banggaan, lumilitaw ang politika. Kung susuriing mabuti, ang sinasabi ni Senator Marcoleta ay hindi lang tungkol sa flood control projects. Ito ay tungkol sa kung paano ginagamit ang kapangyarihan ng Senado, kung paano hinaharap ang malalaking anomalya, at kung gaano kaseryoso ang gobyerno sa paglaban sa korupsyon. Ang tanong niya ay simple pero mabigat. Interesado ba talaga ang investigasyon na ilabas ang buong katotohanan? O may mga bagay na mas piniling hindi galawin?
Para sa taong bayan, mahalagang maintindihan na ang ganitong mga pahayag ay may malaking epekto sa tiwala sa Senado, tiwala sa investigasyon, at tiwala lalo't higit sa gobyerno. Kapag ang mga senador mismo ay nagkaroon ng duda sa proseso, lalong nagkakaroon ng tanong ang publiko. At sa isang demokrasya, ang tiwala ay kasing halaga ng batas. Sa huli, ang pahayag at pagkwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee ay isang paalala na ang imbestigasyon ay hindi dapat hanggang tanong lang. Dapat itong humantong sa katotohanan, at ang katotohanan ay dapat may kasamang pananagutan. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung sino ang tama, kung ang proseso ba ay tunay na nagsisilbi sa interes ng bayan. Inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Aha. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian na sabi, Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Trigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian, name-drop the name of the president. Yes. Ganon siya kasigurado. Tinungklod niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yon? At nandun yung Trigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung ano. Yung sinasabi ko, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo, ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday, ito sinabi niya, let me emphasize one point. Ayan. We always go where the evidence leads us. Ha? We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Trigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Ba't parang may kinocover ka rito? Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nagtatanong ako, sino sumasagot? Opo. Sino sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson nasagot. Ano sa tingin mo ang nararamdaman ko? Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw, ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sen. Pagkatapos sasabihin, tayo ang may disrespect. Parang paligtad ang nangyayari. Kasimple-simple lang ng tanong ko eh. Sabi ko to sa babae, sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarin Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi ko siya... Oo nga, pabagalang Hindi ko siya sinasansala. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Sabi nga ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinresenta mo pa dyan? Para ano yan? Ang gamit lang pala nung dalawa na para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. Akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Hindi ba? Kung may opinion po kayo tungkol sa isyong ito, ilagay lang sa comment section. Huwag kalimutang mag-like,
mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon tungkol sa mga usaping mahalaga sa ating bansa. Maraming salamat po sa panunood. Muli, ito po ang Life and Things channel na nagsasabing mas maganda ang may pakialam kesa sa walang alam. Hanggang sa muli!